Hala, nakakagulat to. Kakapasok lang biglang na konsensya. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Risa, nako, konsensya na. Aba, meron pala si Risa noon. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banatero. Syempre isa din dun si Coach Oli mga katunay. Ang mga idol natin yan. Syempre, pagpatuloy natin. Tingnan nyo ang gaga. Basahin natin. Nako, konsensya ako. Kaya ako tatakbo ng pagka-presidente dahil pinipilit ako ng taong bayan. So si John Vic. Ano? Naku, konsensya siya kaya siya tatakbo ng pagka-presidente dahil pinipilit siya ng taong bayan. Kailan yon? Kailan? Hindi. Ako, pasensya na ha, Ma'am Honti, no? Hindi ko alam kung saan mo nahuhugot yung mga sinasabi mo. Na pinipilit ka ng taong bayan. Kayo ba mga katunay, pinipilit nyo ba siya? Baka naman kayo yung nagpipilit sa kanya na tumakbo siya. Bukas sa tumakbong presidente, siya rin bukas. Dahil pinipilit nyo kasi. O sige nga, sa mga manunood dito, sino sa inyo ang pumipilit kay Risa Hontiveros na tumakbo? Sige, taas ang kamay. Taas nyo mga paa nyo. Sino ang may ayaw sa inyo na tumakbo to? O, hayaan na nating tumakbo. Total, matatalo. Hindi, sa totoo lang talaga, no? Ulitin ko, hindi ko alam kung saan niya hinuhugot tong mga sinasabi niya na pinipilit siya ng taong bayan na siya ay tumakbo. Hindi ko alam kung sinong taong bayan yung tinutukoy niya. Yun ba ay mga taga-ibang planeta? Kasi kung mga taga-Earth ang sinasabi mo, no, yung mga taga-Pilipinas, no, mga Pilipino, alam mo po ate, medyo mamasyal ka ng konti sa survey. Sasabihin nila, hindi namin basihan. Totoo yan, hindi naman natin basihan yung survey. Dahil ang tunay na basihan talaga yung eleksyon. Pero kahit papaano, meron ding na ibabahagi yung survey sa atin kahit papaano. Nagkakaroon tayo ng clue. Diba? Nagkakaroon tayo ng hint. Pero sa tingin ko kasi, yung nakikita ko ng mga last survey na nakikita ko na kasama ka doon is napakababa po ng porsyentong nakukuha mo. Kasi kapag sinasabing mababa ang porsyentong nakukuha mo, ibig sabihin, hindi ka gusto ng taong bayan. Diba? Kasi yung survey na yan, kinukuha yan sa taong bayan. Merong mga survey na kinukuha lang sa mga sila-sila lang, pero karamihan naman ng mga survey sa taong bayan. May mga legit na nagse-survey talaga. Diba? Ngayon, kung nakikita mo sa 10 survey na yon, puro 1% ka lang, 2% ka lang, hindi mo masasabing taong bayan ang pumipilit sa'yo. Puwera na lang, kung lalabas sa survey mo, napakataas mo, gaya nila Sara Duterte, na umaabot na 60%, 50%, 70%, di ba? Mga ganon, mga ganyan. Maniniwala ako na taong bayan, pero kung sakasakaling hindi naman talaga lumalabas sa survey, yung pangalan mo, na nakikita naman natin nakulelat siya, malabo siya sinasabi mo. Siguro sa madaming naiinis sa'yo, madaming nagagalit sa'yo. Hindi ko naman sinisira yung diskarte mo, no? Sa tumakbo ka kung gusto mo. Diba karapatan na may karapatan naman tayong lahat na gawin kung ano gusto natin eh. Diba? Ikaw karapatan mo tumakbo, karapatan mo yan. Pero sana naman, ikaw, wag mong gamitin yung taong bayan
sa mga adhikain mo sa buhay mo. At huwag mong gamitin yung taong bayan na tipong sila pa yung sinasabi mo na nagpipilit sa'yo, na parang taong bayan pa ang nagmamakaawa sa'yo na tumakbo ka. Kasi kung tutuusin, ako real talk lang. Kung papipiliin ako, no, kung papipiliin ako sa inyong dalawa ni Lenny, mas gusto ko pa si Lenny kaysa sa'yo. Hindi, totoo yan. Totoo yan. Mas gusto ko pa si Lenny kaysa sa kanya. Diba? So, bakit ikaw? Diba? Bakit ikaw ang choice? Diba? Wala na bang iba? Diba? Grabe to si Risa. Ha? Feel na feel. Baka siya yung pinaparinigan ni Amy na feel nagpipiling presidente. Nakonsensya. May konsensya ba to? Nagtanim ka nga daw? Di umano ng witnesses? Di ba may issue ka pa sa PhilHealth? Tama ba? O mali ako? Tama ba o tama-tama? Nakonsensya ka pa, no? Pinatayuan mo ng rebulto yung yung Kian ba yun? May konsensya ito. Naniniwala kayo may konsensya. Mabalik tayo doon, no? Doon kay Kian. Pasensya na, no? Siyempre, tungkol doon kay Kian na sinasabing gawing santo. Hindi naman natin sa pagtatawanan o kukutsain. Pero para sa akin, no? Meron pang mas may mga karapat dapat na maging santo kaysa kay Kian. Kasi yung kay Kian kasi kahit tayo ako matawa, natatawa ako eh. Di ba parang napakalayo eh. Mas maraming mas deserve na maging santo. Pero wag naman si Kian, di ba? Wag naman yun. Tsaka nananahimik na yung tao, binubulabog nyo pag ginagamit nyo pa kung saang-saang issue na inaano nitong mga to kung na gusto nilang gawing santo. Diba? Mas sinasabi nyo siya ay naging biktima ng war on drugs ni PRRD na ganito, isa siya sa mga naging kasi pag sinasabi nating mga santo, naging martir talaga yan eh. Talagang hindi naman ganun yung nangyari. Hindi naman siya talagang direktang nakipaglaban sa war on drugs ni PRRD. Hindi naman siya direkta talagang di ba? Talagang kasi mga nagpapakalat yan eh ng talagang lumalaban, talagang gaya ng mga apostol, di ba? Nagpapakalat sila ng salita ng Diyos, kaya kahit sa ang lugar talagang ipinaglalaban nila kung ano talaga yung Kaya talaga yung dedikasyon nila sa mga ginagawa nila is yun nang nakita ng mga tao, kaya naging santos talaga sila. Pero ito naman kasi, hindi naman siya nakipaglaban, hindi naman siya diba? Kumbaga, kung ano yung nangyari sa kanya, ganun din yung nangyari sa iba lang. So, ibig sabihin, hindi lang siya yung may karapat-dapat, kundi pati na rin sana yung iba. Diba? Parang napaka-unfair na rin doon sa iba na sinasabi nyo naging biktima ng war on drugs. Di dapat pati yung iba, ginawa nyo na ring santo. Kasi pare-pareho lang sila ng naging lagay eh. Bakit si Kian lang? Diba? Konsensya ito. Diba? Talagang hindi ako nagtatanong lang. Tanong lang to, hindi ko naman siya pinagbibintangan. Adik na rin kaya ito? Okay, Ating! Anong multivitamins tinitira mo? Ha? Anong substance ang tinitira mo? Para malayo ka na sa realidad eh. Nakokonsensya una, tapos pinipilit ka ng taong bayan. Baka pinipilit ka ni Trillanes at saka ni Llamas. Hindi, kaya tuloy napapag-isipan siya ng ganyan eh. Gaya ni Coach Oli, na natatanong siya ng ganong salita. Kasi kita nyo naman talaga yung sinasabi nito ni Honti, napakalayo sa katotohanan. Gaya niyang pinipilit na yan. No, para kasing pinagmumukha niyang yung sarili niya eh. Alam nyo na, 'di ba? Parang ganoon. Na wala naman talagang nangyayaring ganoon. Parang feeling mo lang siguro. Nilapitan ka lang ng kapitbahay mo, may mga taong lumalapit lang sa'yo, feeling mo taong bayan na 'yon. Kasi pag sinabi mong taong bayan, buong Pilipinas 'yun, Luzon, Visayas, Mindanao. Talagang hinihail ang pangalan mo, talagang sinisigaw nila yung pangalan mo.
'Diba? Kaso nga lang, wala naman po kaming naririnig na sumisigaw ng pangalan mo. Ngayon, kung may lumalapit sa yung tao, mangilan-ngilan lang yun. Hindi mo masasabi talagang yung taong bayan na buong Pilipinas ang siyang nag-uudyok sa'yo na tumakbo ka bilang presidente. Ating nagdadroga ka na? Tanong lang ha, medyo iba na takbo ng utak mo ha. Talagang ramdam na ramdam mo na. Kita mo kung paano niya, galit na galit siya sa China. Isipin mo yung galit nito sa China pero tahimik sa ghost projects. Galit na galit sa China pero tahimik kay Tambaluslos. Hindi mo alam? Galit na galit sa China pero tahimik doon sa mga nagitnap, dinala sa bundok. Nag-iiyak yung nanay dahil yung anak niya kinuha sa bundok, patay, tahimik ka. Galit na galit ka sa China pero yung magnanakaw nasa loob ng bayan natin. Tahimik ka. Galit na galit ka sa China samantalang nagbigay ng tulay sa Pilipinas. Oh. Parang in short, galit na galit siya sa mga taong tumutulong sa atin. At galit na galit siya sa mga tao na may koneksyon sa mga Duterte. Kasi doon naman natin nakilala tong taong to eh. Talagang Duterte fan to eh. Si Honti. Talagang hindi siya nakukontento sa buhay niya hanggat hindi niya na itatapik ang mga Duterte. Kaya nga sinasabi ko, isa rin to parang katulad din ni Trillanes to, na pareho lang sila ng agenda sa buhay. Ang pabagsakin ang mga Duterte. Yun naman talaga yung tunay na agenda nila. Wala nang iba. Kasi sa totoo lang talaga, etong mga to, mahihilig sumita ng pagkakamali ng iba. Pero yung pagkakamali ng iba na talagang kaaway lang nila. Namimili lang sila ng taong sinisita nila. 'Di ba? Pero kita mo yung mga nangyayaring problema ngayon sa bansa natin, hindi nila masita-sita. Hindi nila mapakailaman. Pambira oh. Feel niya yung pakikipaglaban sa China eh. Para mauto niya. Mauto niya yung liderato. Alam mo, lumalakas ka ng ganon. Hindi, sa totoo lang ha. Hindi dahil nasa kabilang kampo tayo. Nagmumukha kang tangating. Bakit hindi mo sabihin, sige, galit kayo sa amin China. I-pull out mo na yung negosyo nyo dito. Sino maapektuhan tayo? Kasi yung galit nyo sa China, hindi nyo kayang labanan ng China. Yung galit nyo sa China, pang optics nyo lang. Pang grandstanding. Ito mga senador natin, no? Meron ka pang pinipilit ng taong bayan. Lokohin mo, lelang mong panot. Next po. Tingnan po natin itong mama na ito. No? Anong nangyari sa'yo, Dison? Totoo, anong nangyari sa'yo? Ha? Basahin natin yung sinabi niya. Doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, huwag mo ko pangunahan at siraan. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginawa mo na sinabi mong iniiwasan ko yung Ilocos? Alam mo, Dison, kung gusto mo magdemanda ka na lang. Huwag kang nananakot. Magpakalalaki ka. Pangalawa, alam mo, yung problema natin sa DPWH, di ba? Wala ka naman dyan dati eh. So bago ka pa dumating dyan, alam mo, masama na ang loob ng taong bayan sa DPWH. Nilagay ka dyan, ang gandangan, nagustuhan. Sa totoo lang, nagustuhan ng taong bayan dahil ikaw daw ay malinis. Hindi ko sinasabing madumi siya ngayon. Sabi nga ni Libiste, naiipit ka lang daw. So hindi ko siya sinasabing madumi. Baka duwag lang. Kasi naiipit siya eh. Hindi naman siya pwedeng magsalita. Pero hindi rin siya pwedeng manahimik. Pero wag mo nang kanain yung vlogger. Ulitin ko. Kasi may naglabas na vlogger. Sino ba yun? Ako ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Pinapakita niya, ang daming ghost project sa Ilocos Norte. Hindi mo pinupuntahan. Ulitin ko. Bago ka pa dumating as DPWH. So, ibig sabihin parang nilalampasan niya. Merong vlogger na nagsabi na ganun. Na aba. Tapos nagagalit siya sa naging ano ng vlogger ba?
secretary, galit na ang tao sa DPWH dahil sa ginawa. Diyan nagsimula ang ghost projects. So, nung pinalit ka, ine-expect nila magiging patas ka. Dahil sabi nga nila malinis ka. Yun nga yung sinasabi nila sa taong to. Na talagang okay daw to, may malinis, talagang parang okay daw siya. Yun lang inaano ko sa kanya. Pero medyo kasi para sa akin sino lang din naman pa naglagay dyan. Hindi para sa akin ganun Diba? Minsan kasi syempre kung ang naglagay sa'yo kakalabanin mo ba? Syempre, hindi. Hindi, magpakatotoo tayo, diba? Kasi minsan kasi merong mahirap yung utang na loob Kaya ako ayoko nagkakaroon ng utang na loob. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa tao. Yan. Kahit pa paano, hanggat maaari ayoko. Diba? You blame the people. Kasi napakahirap kumilos ng gano'n. Diba? Kung may gusto kang gawing tama, hindi mo magagawa kung meron kang utang na loob dun sa tao. Pero kung under ka naman, wala pa rin. Huwag kang magalit dun sa vlogger. Hindi ko po pinagtatanggol yung vlogger na yun. Ni hindi Sino ko ba yun? kakilala yun. Ni hindi ko ka-text yun. Ni hindi ko kagrupo yun. Hindi ko na-meet yun. Pero may punto Masisisi mo ba yung vlogger na yun? Hindi lang siya ang may ganong puso. Taong bayan po. Nagagalit sa'yo. Akala magiging patas ka, Dison. Ang dami mong binisitang lugar. Ilocos Norte, sinasabi na andyan ang problema. Bakit hindi mo bisitahin? Tapos magagalit ka na sinasabing iniiwasan mo yung Ilocos. Hanggang ngayon hindi ka nagpupunta ng Ilocos Norte. Be responsible naman. Huwag kang sisi ng sisi. Sinasabi natin, mahirap talaga magkaroon ng utang na loob. Basta ilan pala hinihiling sa kanya na pumunta siya sa Ilocos Norte. Di pumunta ka, di ba? Para mapatunayan mo pati dun sa vlogger. Kasi kung magagalit ka nga naman dun sa vlogger, syempre baka mamaya totoo yung sinasabi niya. Di ba? Ang gawin mo, kung para patunayan mo na hindi totoo yung sinasabi niya, is pumunta ka. Patunayan mo sa mga tao na hindi ka talaga bias, hindi ka talaga hindi ka namimili, hindi ka talaga hindi yung may kinakatigan ka. 'Di ba? Kasi ganun 'yun, kaysa sabihin mo magsalita ka na magdedemanda ka, idedemanda mo siya. Ayan ang hirap sa atin Imbis na patunayan mo na lang sa sarili mo, dadaanin mo sa demanda. 'Di ba? Kaya tuloy ang nangyayari, ganun parang wala ka talagang intensyon. Talagang iniiwasan mo lang talaga. Ganyan na sasabihin sa'yo. Hindi, iniiwasan mo lang. Kita mo, kumbaga hindi mo mapuntahan. Mas pipiliin mo pang idemanda yung vlogger na nagsabi sa'yo ng ganun. Kaysa patunayan mo sa kanyang, kaya kong puntahan din yung lugar na yan kung mayroong problema talaga yan. 'Di ba? Pakita mo sa kanya. Kumbaga isampal mo sa kanya. Kung totoo man talaga kaya mong puntahan talaga yung lugar na yan. O hindi mo talaga lalagpasan yan. Ganun yun. Alam mo, lagi kong bilang public official, leader ka Secretary ka ng DPWH. Assume responsibility. Pag may narinig kang ganun, edi puntahan mo agad. Kaysa mananakot ka ng vlogger. Diba? At isipin mo, Yun. Ang dami raw Puntahan mo ang dami agad. ng ghost projects. Kahit si Singson, sinasabi ng ghost projects sa Ilocos Norte. Ba't di ko puntahan nga naman? Oo. Dapat ganun ang attitude. Patunayan mo. Patuntahan ko. Ang reaction mo, nagalit ka to sa vlogger. Ulitin ko, di ko pinagtatanggol yung vlogger, di ko kilala. Pero yung galit mo sa vlogger, parang galit mo sa taong bayan. Kayo mga katunay, sino ba yung vlogger na yun? Paki-comment naman. Na sinasabi ng taong bayan Ba't mo iniiwasan ng Ilocos Norte? We don't need your excuses. We don't need your demanda. We need your action. Punta ka na lang. Tingnan mo, totoo ba yung sinasabi nitong batabang vlogger na ito? Tapos ang usapan. Ngayon kung peke, di saka mo i-demanda. Fair enough. Public official ka, leader ka, nauna dakdak mo Hindi ikaw na vlogger.
ako na DPWH. Gusto mo rin kumita ko, Choli, ah. Hindi. Ayaw ko dyan. Naku, hindi ako papasok dyan. Malaki to kitaan dyan. Hindi ba, ba't nauna dakdak mo? Hayaan mo na yung dakdak sa vlogger. Ikaw para gumawa. Yun ang hamon namin sa'yo. Puntahan mo. Kung peke yung sinasabi ng vlogger, i-demanda mo, i-press-con mo, peke yung sinasabi ng vlogger. Oo. Tsaka mapapatunayan niya yun. Kung puntahan niya muna. 'Di ba? Mas maganda gawin niya muna. Na eto, pupunta ako diyan sa lugar na yan, patutunayan ko talaga na wala akong binibili, patutunayan ko talaga na kaya kong pumunta diyan at hindi ko nilalagpasan yung lugar na yan. O ngayon, kapag nagawa mo, siguro pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin. 'Di ba? Kaso nga lang, kapag hindi mo kayang gawin yung binibintang sa'yo, ay huwag ganun. Para talaga pag ididemanda mo tapos hindi mo naman talaga kayang gawin. Hindi mo kaya ipakita. Ibig sabihin nun, naapektuhan ka talaga doon sa sinabi ng vlogger na totoo yung sinasabi ng vlogger na yun. Parang inamin mo sa sarili mo. Pero kung patutunayan mo talaga, puntahan mo, ipakita mo sa kanya na eto, kaya kong puntahan yan. O yun. Pwede mo na gawin yung gusto mong gawin. Kung talagang medyo na-insulto yung pagkatao mo ron. Pero kung tama yung sinasabi ng vlogger, habulin mo kung sino ang mastermind ng Ghost Project sa Ilocos Norte. Fair? Is that fair enough? Fair. Secretary Vince Dizon. Pakiusap lang po. Puntahan mo na. Huwag mo nang dakdakan. Salamat po. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.